Mga kababayan, diretsahan na tayo. Walang paligoy-ligoy. Ang tanong ngayon, posible bang ma-expel sa Senado sina Ronald Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta? At kung mangyari yun, ano ang magiging epekto sa impeachment laban kay Sara Duterte? Mainit ang usapan. Maraming kuro-kuro, may halong emosyon, may halong politika, may halong batas. Kahimayin natin ng maayos, hindi para manira, kundi para maintindihan kung ano ba talaga ang mekanismo at kung may batayan ba ang panawagang sibakin ang dalawang senador. Unahin natin ang isang mahalagang paglilinaw. Ang mga senador at kongresista ay hindi impeachable officials. Hindi sila pwedeng tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Ang impeachment ayon sa konstitusyon ay para lamang sa Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga commissioner ng Constitutional Commissions, at ang Ombudsman. Kaya kung ang iniisip ng iba ay i-impeach si ganito para matanggal, hindi iyon ang tamang proseso pagdating sa mga mambabatas. Ang mekanismo para sa kanila sa pamamagitan ng kanilang kapulungan sa Senado. Dadaan ito sa Ethics Committee. Doon didinggin ang reklamo. Doon titimbangin kung may paglabag ba sa konstitusyon, sa batas, o sa mga alituntunin ng Senado. At kapag mabigat ang paglabag, maaaring magrekomenda ang komite ng expulsion. Sa huli, ang buong Senado ang boboto. Kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro para tuluyan matanggal. Ngayon, ano ang sinasabing grounds laban kay Bato de la Rosa? Pangunahing issue ay ang umano'y matagal na hindi pagdalo sa sesyon ng Senado. Kapag ang isang senador ay hindi pumapasok ng walang malinaw na paliwanag, hindi nakikipag-ugnayan at tila iniwasan ang tungkulin, maaaring pumasok iyon sa kategorya ng neglect of duty. Tandaan natin, ang sweldo ng senador ay galing sa buwis ng taong bayan. May obligasyon siyang gampanan ang kanyang mandato. Kung mapapatunayang may seryosong pagtalikod sa tungkulin, pwedeng maging basehan iyon ng ethics complaint. Hindi ito bagong konsepto. Noong panahon ng kontrobersiya kay Amolfo Tebes Jr. o Arnolfo Tebes Jr. na naharap sa mga kasong kriminal at hindi bumalik sa bansa, nagpa siya ang kamara na tanggalin siya bilang miyembro. Pinakita lamang nito na may kapangyarihan ang kapulungan na disiplinahin at kung kinakailangan sibakin ang sariling kasapi kapag mabigat ang dahilan. Kay Marcoleta naman, iba ang anggulo. Ang batikos sa kanya ay mas nakasentro sa umano'y disloyalty to the Republic. Ang terminong ito ay hindi basta insulto. Ito ay konseptong may mabigat sa konstitusyonal na pananagutan. Nang manumpa ang isang senador, nanumpa siyang ipagtatanggol ang konstitusyon at ang Republika ng Pilipinas. Kung ang kanyang mga pahayag o aksyon ay tinuturing na salungat sa pambansang interes, maaaring itulak ng mga kritiko na iyon paglabag sa sinumpaang tungkulin. Partikular na umikot ang diskusyon sa issue ng West Philippine Sea at ang Kalayaan Island Group. May umiiral na batas ang Philippine Maritime Zones Act na ipinasa noong 19th Congress kung saan malinaw na dinedefine ang maritime entitlements ng Pilipinas, kabilang ang ating exclusive economic zone at ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng ating maritime domain. Pangunahing may akda nito ay si Senador Francis Tolentino. Kaya nang may mga pahayag na tila nagbumungkahi, bitawan na lang daw ang ilang teritoryo o questionin ang malinaw na definisyon ng West Philippine Sea, umani ito ng matinding reaksyon. Dagdag pa rito ang konteksto
ng 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UN clause kung saan pinagtibay ng International Tribunal ang maritime entitlements ng Pilipinas laban sa malawak na 9-dash line claim ng China. Para sa maraming legal na dagdag pa rito ang konteksto ng 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UN clause kung saan pinagtibay ng International Tribunal ang maritime entitlements ng Pilipinas laban sa malawak na 9-dash line claim ng China. Para sa maraming legal na eksperto, malinaw ang ating posisyon sa ilalim ng international law. Kaya kapag may pahayag ang isang mambabatas na tila humihina o sumasalungat sa tindig na iyon, agad itong nababasa bilang posibleng kawalan ng katapatan sa pambansang interes, di ba? May nagsasabi baka naman na misinterpret lamang, baka taken out of context. Pero sa panahon ng digital media, naka-record ang mga panayam, malinaw ang mga transcript, at mabilis ang pagkalat ng impormasyon. Ang tanong ngayon ay hindi lamang kung ano ang sinabi, kundi kung paano ito naayon sa sinumpaang tungkulin. Ngunit, maging realistiko tayo. Ang expulsion ay hindi lamang usaping legal. Ito rin ay usaping political. Ang mga boboto ay kapwa senador. May minorya, may mga alyansa, may mga pagkakampi. Hindi maikakaila na ang anumang hakbang laban kina Bato at Marcoleta ay may implikasyon sa mas malaking kalaban, ang impeachment ni Sara Duterte. Sa kasalukuyang balanse ng Senado, bawat boto ay kung mababawasan ang mga tinuturing na pro-Duterte senators, mag-iiba ang arithmetic ng impeachment trial. Mas liliit ang block na maaaring bumoto para sa acquittal. Mas lalaki ang posibilidad ng conviction. Depende sa ebidensya at sa takbo ng paglilitis. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may pananaw na ang usapin ng expulsion ay hindi hiwalay sa mas malaking chessboard ng pambansang politika. Pero sa dulo, dapat bumalik tayo sa prinsipyo. Hindi dapat nakatali sa kung sino ang kakampi o kalaban. Ang tanong kung may paglabag ba o wala. Ang pamantayan, batas, at integridad ng institusyon. Kung may malinaw at mabigat na paglabag, dapat umusad ang proseso, kahit sino pa ang tamaan. Kung wala naman, hindi dapat gamitin ang expulsion bilang sandata ng politikal na paghihiganti. Ang Senado ay tinatawag na august body. Ibig sabihin, may dangal, may bigat, may tradisyon ng deliberasyon. Ang tanong ngayon, paninindigan ba nila yon? O mananaig ang block politics at survival instinct? Sa huli, hindi ito simpleng usapin ng patalsikin o ipagtanggol. Ito ay pagsubok sa ating mga institusyon. Kung ang isang senador ay mapapatunayang nagpabaya o naging disloyal sa republika, may mekanismo para panagutin siya. Kung hindi naman sapat ang ebidensya, dapat ding igalang ang mandato ng taong bayan. Mga kababayan, ang demokrasya ay hindi lamang sigawan sa social media. Ito mabagal minsan, magulo kadalasan, pero may at sa strukturang iyon malinaw. May para magdisiplina ng mambabatas. Ang tanong na lang ay kung may sapat na tapang ang institusyon na gamitin ito. Ano mang maging epekto nito sa mas malawak na laban. Kabilang ang kapalaran ng impeachment laban kay Sara Duterte. Diyan umiikot ang tunay na drama. Hindi lang sa personalidad, kundi sa prinsipyo. At sa bandang huli, ang hatol ay hindi lang ang Senado, kundi ang taong bayan na patuloy na nagpapantay.